Ang inyong nakikita ay ilan lamang sa mga Vast-Built homes na gawa sa Vasquez Building Systems Corporation. Sa unang tingin ay maaari ninyong sabihin, mahirap, matagal, at magastos gawin ang ganitong klaseng bahay. Pero huwag kang magpadala sa inyong nakikita. Dahil ang totoo, ito ang pinakamadali, pinakamabilis, at matipid na inyong magagawa sa panahong ito ng bagong milenyo. Kung pamilyar ka sa larong Lego, at mahilig ka rin lang magbuo-buo ng mga components ng isang bahay, ganito rin kadali ang paggawa ng isang Vast-Built home. Basta masundan mo lang yung procedure, nandyan lahat yung ikakabit mong materyales, components ng bahay. Madaling sundan ito at as long as nandun ka rin sa standard na pinatutupad namin. Madali, hindi ba? Pero hindi laruan ito. Bahay ang itatayo, kaya't hindi rin basta-basta construction materials ang gagamitin dito. Hindi katulad ng mga conventional houses na yari sa hollow blocks at semento. Ang Vast-Built homes ay gawa sa prefabricated components na ginagawa mismo sa pabrika ng Vast-Built sa San Pedro, Laguna. Dito sa pabrikang ito, ginagawa mga panels na pangdingding at pangposte. Alam ng Vast-Built kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang matibay na tahanan. Kaya't ang mga prefabricated materials na ito ay ginagawang purong konkreto. Sa paggawa ng mga prefabricated components na ito, hindi pwedeng hindi ito lagyan ng mga bakal. Tulad sa paggagawa ng mga posting ito na pang columns at pang tie beams. Sa wall panel naman ay nilalagyan ng mga wire mesh bago ilagay sa molde. At sa pagkalagay ng wire mesh sa molde, dadalhin naman ito sa pouring area para doon buhusan ng pinaghalong semento, bato at buhangin. Bago naman buhusan ng konkreto ang mga molde ng poste, nilalagay na sa loob nito ang mga tubong pangkuryente para hindi na magbakbak o magsinsil para sa daanan ng electrical wiring. Sinisigurado namang siksik ang ibinuhos na konkreto sa molde ng poste dahil inaalog ito ng vibrator na nasa ibaba ng pinagpatungan ng molde. At pagkatapos nito, patutuyo nito sa loob ng 7 araw at ready for delivery na ito sa construction site. Ang means of delivery niyan, Vast-Built na rin nagdadala niyan. Sineserve na lang sa mga subcontractor yung mga materyales. Ganito lang kasimple ang pag-reorder ng materyales ng Vast-Built homes. Palibas ay prefabricated materials na, ibabagsak na lang sa inyong paanan ang inyong mga reorder na produkto, pero siyempre depende yan sa hinihingi ng inyong engineer at arkitekto na structural specifications ng materyales para sa design ng bahay. Hindi mahirap itayo yung Vast-Built. Sandali lang ito. Ang experience ko doon sa mga dito sa mass housing, in 3 or 5 days period, madali na kaagad, familiar na agad ang mga tao. Kasi ang kagandahan dito, parang na-challenge, very eager sila na malaman nila paano ba itong Vast-Built, bakit ba ito ganito, bakit tinawag na prefab. Kaya yun, mabilis ang ang learning curve ng mga tao. At dahil ready-made na nga ang mga materyales na isasalpak sa gagawing bahay at puro dugtungan at pagkakabit na lang ang intindihin sa pagtatayo nito. Kasi itong ating connection dito sa bahay nito ng Vast-Built is welding connection, kaya kailangan ng welding machine. Ito naman mga edger machine is para pang-trim ng mga connections na kailangang maiayos din para ma-maintain natin yung structural stability ng bahay. So, nire-required namin sila na magkameron talaga ng mga equipments na ganyan. Ngayon, nasilip na natin unti-unti kung paano ginagawa ang isang Vast-Built homes. Mahalagang malaman natin ang step-by-step procedure natin para masabi nating nakuha natin ang structural strength ng bahay. Sa isang construction, unang-una nating iko-konsidera ang mga lot boundaries at mga papeles ng nagpapatayong kliyente.
Kailangan din 95% ang compaction level ng lupang tatayuan ng bahay. Sa 20 to 60 square meters floor area ng gagawing bus-built homes, tinatayang matatapos ito ng mula sa 25 hanggang 35 araw, depende sa bilang ng taong gagawa ng construction. Sa isang bahay, minimum of 8 or 8 tao ang tinatalaga natin diyan, hanggang 15 manpower. Yan ang kaibahan natin sa conventional, Kasi ang conventional, sa unang salvo pa lang marami na kaagad silang mga taong ilalagay diyan, Kasi dito sa amin naman, yung 8, pwedeng i-maintain mo na all throughout hanggang sa matapos yung may itayo mo na yung bus build. Isang halimbawa ng socialized housing ng bus build ay ang 20 square meters floor area na ito. Sandali lang pag-layout ng bahay, siguro tumatagal lang ito ng mga 1 hanggang 2 oras. Kailangan lang dito ay 3 hanggang 4 na tao sa pag-layout. Ang mahalaga dito ay ang unang-una, yung supervision ng isang geodetic engineer na magtuturo yun sa tamang puntos o muhon ng pagtatayuan. Sukatin na ang lugar ng paglalagyan ng poste na tigalawang metro ang layo ng bawat isa paikot sa isinukat na perimeter ng floor area. Pagkatapos na gawin ito, hukayin ito ng tag 0.7 meters ang lalim na may luwang na 0.7 meters din. Isabay na rin ang paghukay ng septic tank o poso negro sa lugar ng inyong nais. Pagkahukay ng footing pit, ilagay ang footing rebars o pinaka sapatos ng poste. Kumbaga sa paa ng tao, yan ang buto. Yan ang nagpapatibay ng pundasyon. Dahil yan ang nagre-resist ng kanyang ng load, yung mga tensile load na sinusuportahan niya o kaya nire-resist niya. Dapat rin malagyan ng concrete spacers na may kapal na 5 centimeters para magsilbing concrete covering ang bakal sa lupa nang hindi mag-deteriorate ang inilagay na bakal sa lupa. Matapos na iprepara ang footing rebars at concrete spacers, itayo na ang mga prefabricated columns o poste. Sa kategory ng low-cost housing at saka sa socialized housing, yung mga 4 na poste lang yan sa bawat kanto ng isang bahay. May isang poste sa bawat kanto ng isang bahay. So bawat isang poste may isang pundasyon. Dito sa atin, kahit ang area ay maliit lang, 20 square meters, meron tayong 7 poste o 6 hanggang 7 poste. So that means na mas matatag ang bahay nating tinatayo dahil mas marami siyang paa. Pagkatayo ng mga poste, kailangan sukatin ang distansya ng bawat isa. Dahil dito pagkakasyahin sa mga nakaabang na mga poste ang mga in-order na prefabricated wall panels. Kaya dapat nasuportahan ito ng mga wooden scaffoldings para mapanatili ang kanyang hulog na tamang alignment bago buhusan ng konkreto. Sa pagprepara naman ng pinakasahig ng bahay, importanteng ma-level na mabuti ang lupa. Pagkatapos na buhusan ito ng graba na may 5 cm ang kapal at i-level sa ipinatag na floor area. Maghanda ng reinforcement bar at ilagay sa ibabaw ng graba. Pero maglagay uli ng concrete spacers sa pagitan ng rebars at graba. Paglagay ng rebars at concrete spacers, i-install ang water lines at electrical pipes. Pagkatapos na iprepara ang mga ito, tapusin ang slab preparations sa pagbuhos ng konkreto. Sa pagkabit ng wall panels, tandaan ang groove o puwang ng panel ay nakapwesto sa ilalim. At ang pinakangipin nito o tinatawag na tang ay nasa itaas naman. Sa pagpatong ng susunod na panel, kailangan ng cement grout na yari sa semento at buhangin para magsilbing pandikit. Kaya't importante rin nasa tamang distansya at alignment ang column dahil dito sa groove ng poste ipapasok ang wall panels. Pag nawala tayo sa sukat dyan, yung ini-insert natin panel na wall panels para dyan ay hindi siya papasok o kaya magpuputol tayo. At para naman sa iniwang puwang para sa bintana at pinto, may sariling sukat din ang wall panel para hindi magputol.
Para sa disenyo ng bahay, sa design pala ng bahay, ginagawa na natin yung haba ng panels na dapat natin gamitin para dyan. Pina-fabricate na natin yan para pagdating dito sa site, dahil Lego type ang bus built, ni-insert na lang siya. Ang tie beam na nagsisilbing biga ng isang bahay ay yari rin sa konkreto. Sa pagkabit ng tie beam sa column, welding lamang ang katapat nito. Basta't alisin lang ang styrofoam sa nakatayong poste para makita at maidugtong ang bakal sa loob. Ang styrofoam ay sadyang inilagay habang minomoldehan sa pabrika para hindi magsinsil tulad ng ganitong pagkakataon. Pero bago ito i-welding, i-level muna ito para masiguradong diretso at pantay nang hindi mahirapan sa paglalagay ng upper wall panels. Pag kinakabit mo yung isang precast tie beam, ay mga 3 hanggang 4 na oras lang itong ginagawa. Samantalang sa conventional, sa formworks pa lang, and then fabrication ng mga steel bars, and then at buhos, inaabot ito 4 hanggang 5 araw. Importante rito na tugma ang sukat ng puwang para sa pinto at sa bintana. Dahil kung hindi, maaaring ipatastas ito o kaya ay papalitan ng sukat ng ilalagay na pinto at bintana. Ang ginagamit nating hamba dito sa socialized housing na ginagawa natin ay bakal. Ito ay para tumagal yung hamba natin, hindi siya kakainin ng anay. Mas maganda ang bakal kaysa kahoy. At dito nakakatulong pa tayo sa kalikasan, dahil ang kahoy natin paubos na. So sa bakal naman tayo ngayon. Pwede na rin isabay dito ang pang-construction ng dibisyong pangkubeta at pang-lababo bago ituloy ang paggawa ng upper wall panels. Sa simula't sa pool, ang Vast-Built Homes ay gumagamit ng mga bakal sa roof framing dahil madaling itong i-fabricate, install at i-assemble. Hindi katulad ng kahoy na madaling anayin. At dahil tegular roof tiles ang bubong, kailangan matibay din ang pansalo dito. Since ang tegula ay mabigat na bubong, dahil ito yari sa isang bato, sa isang semento. So ang ginagamit natin parlina ay makakapal na bakal din. Hindi siya yung ordinaryong bakal na ginagamit sa ibang mass housing. Ang pagkabit ng tegula ay nag-uumpisa sa ibabang bahagi ng bubong, mula sa kanan, pakaliwa at paitaas. Pero pagdating sa tuktok, dapat maglagay muna ng underlayment materials tulad ng Tecton para proteksyon kung sakaling magkaroon ng water seepage na nangyayari kapag nagka-crack ang mortar grouting ng ridge roll. Ang bawat tegular roof tiles ay may butas na siyang pinapasukan naman ng alambre na itatali sa parlina. Kung hanginin man siya, kung may bagyong dumating na medyo malakas-lakas ng bagyo, let's say super typhoon, makakasiguro tayo na hindi liliparin yung bubong natin. Na pag nabasag yan, isa lang ang papalitan mong tegula. So madali mo lang siyang tatanggalin, iangat mo lang siya, bukunin mo yung isang tegula, then papalitan mo ng isa pang tegula. Ang maganda pa sa tegula, hindi ka mangangambang pumatak ang tubig ulan. Hindi mainit ang loob ng bahay at hindi tatagusin ng bala. Pangalawa, para itong may insulation, hindi mo na kailangan ng, kahit hindi ka na magkesame dahil sa kapal nito. Sa tag-ulan naman, hindi mo naririnig ang patak ng ulan yung sa tegula. At pagkatapos nito, pwede nang palitadahan o retouch ang wall panel ng plaster bond at sementohan ang pinag-weldingan ng mga tie beams at columns. Sa tibay, wala tayong dapat pag-usapan dyan. Pwede kong yan assured ang bibili o ang kliyente ay dahil ito talagang bago namin itinayo ay dumaan sa masusing pag-aaral at mga consultant na kilala din naman dito sa Pilipinas. Pero alam nyo bang kahit maliit lang ang floor area na ipinakikitang socialized housing, pwede pang itong pagandahin at palakihin katulad ng nakikita nyo.
Ang Bass Built Homes ay nagbibigay ng 15-year warranty sa parts and labor. Hindi rin problema ang paglilipat dahil pwedeng baklasin ang buong bahay at ilipat ito sa lupang inyong paglilipatan. Economically wise, talagang compare doon sa socialized specific natin itong project na ito, compare doon sa other socialized housing, ito yung bahay na talagang kung tawagin nila galing na rin sa ang comment sa mga nakakakita na socialized social na socialized housing so parang yung presyo compare doon sa other socialized housing is napakalaking pagkakaiba nito. Napakaganda sa ibang dating nitong ito. Mas mura pa. Mas mura, mas elegante. Can you hear the little beat? Baby steps